Pagsisimula na ang kasal, mangyaring salubungin ang ating bagong kasal. Tunay silang perpektong magkapares. Bagay na bagay sila sa isa't isa. Upang makapag-asawa sa pamilya de la Cruz, tunay na mapalad ang iyong anak. Ang kanyang katayuan ay tiyak na dadami pagkatapos nito. Bilang biyenan ng CEO ng korporasyon ng de la Cruz, ituturing ka na mula sa mga piling tao mula ngayon. Masyado kayong mabait. Kung kailangan ninyo ng anuman, sabihin lang. Bagong kasal na si Andres de la Cruz at ang nobya na si Clara Santos. Nais ba ninyong ipagpalit ang inyong mga panata sa isa't isa? Simula ngayon, sa kahirapan man o sa kayamanan. Sa karamdaman man o sa kalusugan, sa tagumpay man o sa kawalan ng pag-asa, pareho ninyong pahahalagahan ang isa't isa, igagalang ang isa't isa, at palaging mananatiling matatag. Mananatili sa tabi ng isa't isa hanggang sa katapusan ng... Oo. Ayaw mo. Elena, hindi ka pa ba? Hindi pa ano. Patay na. Kung gayon, masasabi kong isa akong kabiguan. Hindi ba yan si Elena, ang tagapagmana ng pamilya Reyes? Hindi kaya nandito siya para guluhin ang kasal? Paano siya naglakas loob na magpakita pagkatapos ng lahat ng kasamaang nagawa niya? Kung ako lang, siguro'y ibabagsak ko na lang ang ulo ko sa pader para matapos na. Babaeng walang hiya. Paano niya nagawang agawin ang lalaking ikakasal? Hilahin siya palabas. Lumabas ka. Labas, labas. Elena, hindi ko alam kung bakit sinasabi mo ang mga ito tungkol sa akin. Alam kong kinamumuhian mo ako sa pag-agaw kay Andres mula sa iyo. Paano kung ibalik ko siya sa iyo? Clara. Anong ginagawa mo rito? Sinasadya mo bang sirain ang kasal ko? Tama. Nandito ako para sirain ang kasal mo. Paano mo nagawa? Naghiwalay na kami. Kung sino ang gusto kong pakasalan, ay hindi mo pagpapasya. Wala akong pakialam kung sino ang gusto mong pakasalan. Pero siya ang isang taong hindi mo pwedeng pakasalan. Bakit? Dahil hindi siya karapat-dapat. Kung hindi siya karapat-dapat, ikaw na ba? Kahit pa isa kang basahan, hindi na kita gusto. Gusto ko lang malaman kung ano ang dahilan para ako, si Elena, na namumuhay ng may integridad, ay hindi karapat-dapat sa iyo, Andres. Naglakas loob ka na sabihing namumuhay ka ng may integridad. CJ, dahil gusto mong mapahiya, hindi ko na rin kailangang iligtas ang mukha mo. Tatanungin kita, sino ang nakipagtalik sa iba sa kanyang handaan ng kasunduan? Sino ang umupa ng tao para at ginawang permanenteng baog si Clara habang... Elena, talagang nasusuka ako sa'yo. Hindi ko pa nakikita ang babaeng mas masama pa kaysa sa'yo. Ayoko na ulit makita ka. Lumabas ka. Lumabas ka sa kasal ko. Sinampal mo ako. Sinampal kita. Bulag na naniniwala sa isang panig. Andres, ako ang dapat na lubos na nadismaya. Ano ang nagpapaisip sa iyo na mayroon pa akong mararamdaman para sa isang tulad mo? Noong sandaling ibinaba mo ang telepon, naging hindi ka nakarapat-dapat. Elena, ikaw. Anong ikaw? Huwag kang maging mapagmataas sa sarili. Nandito ako ngayon para guluhin ang kasal na ito. Hindi para sa iyo, kundi para sa kanya. Lahat. Nandito ako ngayon para ilantad ang masamang katotohanan tungkol sa mabait na Clara at sa tunay niyang masamang ugali. At para linisin ang pangalan ko, si Elena, sa hindi nararapat na kasiraan. At panagutin siya ng dugo sa dugo. Elena, anong kabalbalan ang sinasabi mo? Hindi ako nagsisinungaling. Clara, sa nakaraang taon, gumawa ka ng mga pagkalat ng chismis para manira ng iba. Pagbibigay ng gamot ng walang pahintulot. Pagnanakaw ng kumpidensyal na impormasyong pinansyal ng kumpanya. Panunuhol sa pera, pagsasagawa ng pagdukot. At maging tangkaing pagpatay. At naglakas loob ka pa ring magpakasal dito. Ngayon, sumuko ka. O ipaaresto ka sa publiko at kunin ang mga tagapagpatupad ng batas. Pumili ka. Anong nangyayari? Mukhang handa ang tagapagmana ng pamilya Reyes. Ang mga paratang na ito, bakit parang pamilyar? Siyempre, pamilyar nga, ang tagapagmana ng Reyes ay dahil sa mismong bagay na ito, kaya siya lubos na nasira. Bakit takot na takot ang nobya?
Maaari kayang mayroong kababalaghan na nangyayari. Lintik, paano nabubuhay pa ang babaeng ito? Hindi ko hahayaang sirain niya ang aming inaanak na kayamanan at karangalan. Clara. Binibining Reyes. Alam kong kami ng aking anak ay nagmula sa mababang antas, walang kapangyarihan o impluensya. Ngunit, hindi nyo basta-basta malalay. Ang aking Clara ng ganito. Ang aking Clara ay mahinahon at mabait mula pa pagkabata. Hindi niya gugustuhing tapakan ng isang langgam. Paano niya kaya magagawang gawin ang mga krimen na binanggit mo? Paumanhin, Elena. Alam kong kinamumuhian mo ako sa pag-agaw kay Andres. Ngunit hindi ko talaga kayang labanang ang aking konsensya at akuin ang sisi para sa mga krimen na iyon para sa iyo. Dahil malinaw na, ikaw ang gumawa ng lahat ng krimen na ito. Tama, naaalala ko ang sinasabi ng mga reporter noon. Sa handaan ng kasunduan ng pamilyang Reyes at De La Cruz, mayroong matibay na ebidensya na ang tagapagmana ng Reyes ay nanlinlang. Tayong lahat. Nakita natin ito ng sarili nating mga mata, hindi ba? Pag-upa ng tao para pumatay, pagdukot at tangkaing pagpatay, hindi ba lahat yan ay mga ginawa mo? At ngayon naglakas loob kang baliktarin ang sitwasyon. Tama na. Elena, paano mo nagawang sabihin ang mga ito? Gayong malinaw, ikaw ang gumawa ng lahat ng ito. Gayunpaman, si Clara, para sa'yo, ay patuloy na nagpakatata at mapagparaya at pinaalalahanan pa ako na huwag makipagtalo sa'yo. At ngayon naninirang puri ka bilang kapalit, talagang wala ka ng pag-asa. May tao. Alisin siya rito, ang kasal ko ay hindi nag-aanyaya ng mga tulad niya. Tigil. Tingnan natin kung sino ang magtatangkang hawakan siya. Magandang araw, Dr. Gomez. Julian, bakit wala ka sa iyong ospital? At ano ang ginagawa mo rito? Bilang ang pinakamahusay na siruhano sa lungsod Silangan, natural na nandito ako para tulungan ang aking Elena at gamutin ng pagkabulag at katigasan ng ulo ng isang tao at ang kanilang kayabangan. Ito ba ang iyong suporta? Sa tingin mo ba si Julian lang ang makakaprotekta at makakasira sa kasal na ito? Ginoong De La Cruz. Kung kaya ko ba siyang protektahan o hindi, ay hindi depende sa'yo kung hindi ako nagkakamali. Ang 5-star hotel na ito ay nasa ilalim ng korporasyon ng Gomez. Hanggat ibibigay ko ang utos, ang kasal niyo ay magiging. Hindi mo pwedeng gawin. Kailangan matuloy ang kasal na ito, Andres. Sabihin mo sa akin kung ano talaga ang gusto mo. Nandito ako ngayon para suportahan si Elena. Hanggat ang galit sa pagitan ni Elena at Clara ay maayos, walang makikialam at walang aalis. Naniniwala ako na bibigyan niyo ako bilang panganay na anak ng pamilya Gomez ng respeto. Maglaan ng kaunting oras pa at panoorin ang palabas, hindi ba? Kapag naglalaban ng mga higanti, ang maliliit ang nagdurusa. Hindi natin pwedeng galitin ang korporasyon ng De La Cruz at siguradong hindi rin natin pwedeng galitin ang korporasyon ng Gomez. Anong magagawa natin? Nauuna ang ating mga buhay. Handang-handa. Siyempre, handang-handa kami. Handang-handa, higit pa sa handa ako. Huwag lang isang palabas ang sabihin. Handa kaming manood ng 100. Tingnan natin kung sino ang tatangging maging handa. Elena. Lahat ng mga artista ay nasa kanilang pwesto. Ngayon ang iyong palabas. Elena, nasa tamang posisyon na ang lahat ng aktor. Ang entablado ay sa iyo ngayon. Mahabag po kayo sa akin, isang kaawa-awang byuda, at sa aking ulilang anak na walang masasandalan. Ngayon ang ating Clara, ay patuloy pa ring inaapi ng iba. Bakit napait ang aking buhay? Paano na ako mabubuhay ngayon, Clara? Nanay. Ginang Santos, huwag po kayong mag-alala. Hanggat si Clara ay walang sala, hindi ko hahayaang may sinuman na magbigay ng gawa-gawang paratang laban kay Clara. Talaga ba? Kung gayon, maghintay at tingnan natin. Huwag ka nang magtago, hindi ka makakatakas. Elena, hindi ko alam ang sinasabi mo. Bakit mo ako sinisisi? Malinaw na hindi ko ito ginawa. Walang sinuman ang maniniwala sa iyo. Kaya ayaw mong sumuko. Elena, wala akong ginawa. Bakit ako sisuko? Sige, dahil hindi mo aminin. Ilalabas ko ang lahat ng ebidensya at ilalantad ang iyong masasamang gawa isa-isa. Hindi ba ito ang video na lumabas sa handaan ng tagapagmana ng Reyes ng kasunduan? Naaalala ko noong panahong iyon, iniutos ni Ginoong De La Cruz na pigilan ito. Nababaliw na ang tagapagmana ng Reyes. Ngayon ay inilalantad niya ang kanyang madilim na nakaraan. Tama, ano ang mapapatunayan nito? Naku po, naglakas loob siyang ipakita ito. Napakawalang hiya. Elena Tan, nabaliw ka na ba? Dapat bang ipalabas ang ganitong video? Patayin mo ito kaagad. Tama, Elena. Paano mo na ipakita ang video na ito? Paano mo nagawa?
Alam mo ba kung ano ang pinagdaanan ni Andres upang pigilan ang video na ito? Magkano ang binayad niyang pampatahimik? Gaano karaming oras at pagsisikap ang ginugol niya? Bakit ko ito dapat patayin? Ang video na ito ay peke simula pa lang. Ang tao dito ay hindi ako. Si Clara ba iyon? Ano ang dapat kong ikahiya? Elena, hindi ko alam ang ginagawa mo. Ngunit ano man ang iyong gawin, hindi nito mababago ang mga katotohanan. Sinabi ni Andres na ikaw lang ang may peklat bulaklak. Pasensya na, Andres. Hindi ko sinasadyang sabihin. Hindi mo dapat pakialaman ito. Elena bibigyan kita ng huling pagkakataon. Huwag ka nang makialam sa bagay na ito. Sirain mo ang video na ito, agad-agad. Hinding-hindi, ito ang aking ebidensya. Tanging ito ang makakapagpatunay ng aking kawalang sala. Kaya ang ibig mong sabihin, hindi ko na dapat pinakialaman noon. Hindi ko na dapat sinira ang video na ito. Hindi na dapat nagbayad ng pampatahimik. At hindi na dapat mali ang akusasyon ko sa'yo. Eksakto. Ikaw, Andres de la Cruz, ay nabulag. At mali ang akusasyon mo sa akin. Hinayaan mo pa si Clara na manirang puri sa akin. Nagkasabuatan kayong dalawa sa kasamaan. At ginawa ninyo ito sa akin. Ako ay nabulag. Nagkasabuatan ako sa kasamaan. Ako ba ay nanakit sa'yo? Kung gayon, sabihin mo sa akin. Maliban sa'yo, sino pa ang may ganitong tatak sa kanilang katawan? Noon, nakita ko iyon sa sarili kong mga mata. Dismayado ka ba? Bakit? Bakit wala na ito? Mali ba ang akusasyon ko sa kanya noon? Andres, si Elena iyon. Si Elena iyon na nagpatanggal ng peklat bulaklak kay Dr. Gomez. Iyon na siguro. Elena Reyes, huwag mo nang subukang linlangin pa ako. Huwag kang masyadong balisa. Marami akong ebidensya. Hayaan mong makita ng lahat kung sino talaga. Ang bulag, ang nagkakalat ng chismis, at ang nanira sa akin. Ilabas ang susunod na ebidensya. Ano ito? Ito ang baso ng alak na ininuman ko sa handaan ng kasunduan. Ito ang magpapatunay ng lahat. Elena, maligayang kasunduan. Talagang naiinggit ako sa iyo, makakasundo ka ni Andres. Dahil alam mo, ikakasal kami ni Andres. Tigilan mo na ang pagtawag sa kanyang pangalan ng ganyan kadikit. Kung hindi alam ng iba, iisipin nilang alaga kanya. Magiging mas maingat ako. Kung gayon, tatanggapin mo ba ang aking pagbati, Elena? Huwag kang mag-alala, Elena, napaka-maingat ko. Duda akong maglakas loob ka. Napakaganda mo ngayon, Elena. Pupunta na ako sa lugar ng handaan. Hindi ito ako. Elena Reyes. Makinig ka sa akin. Hindi ito ganyan. Ano pa ang dapat ipaliwanag? Desperado ka lang sa isang lalaki, hindi ba? Hindi. Paibigin kita. Hindi. Ano pa ang ipapaliwanag? Kailangan mo lang ng lalaki, di ba? Hindi yan totoo. Kung gayon, sisiyahan kita. Huwag. Kumalma ka. Hindi ako yon. Hindi ako ng babae ng lalaki. Hindi ikaw. Tingin mo ba'y bulag ako? Yang mukha mo, ang peklat sa katawan mo. Hindi ko kailanman malilimutan habang buhay ako. Tingin mo ba'y tanga ako? Hindi yan. Andres, pakinggan mo ako. Hindi yan peklat. Mawawala yan. Maniwala ka sa akin. Maniwala ako sa'yo. Puro ka kasinungalingan. Maniwala ako na ikaw ay kailangan ng lalaki. Huwag. Hindi pa nga tayo naghahanda para sa kasal. Bitawan mo ako. Simula ngayon, ikukulong ka sa loob ng 1 buwan. Sino ang mag-aakala na ang isang inumin ang magiging simula ng lubos na pagkasira ng tagapagmana ng pamilya Reyes? Andres, hindi mo alam, di ba? Ang tinatawag na totoo na iyan ay kung paano pinananatili ng pamilya Reyes ang aming angkat. Ito ang tatak ng para lumabas ang kulay nito. Kailangan mong uminom ng mataas na konsentrasyon ng alak. 3 oras man lang bago nito. Buong umaga akong kasama mo noong araw na yon. Kailan ako magkakaroon ng oras para uminom? Kahit na uminom ako noon hindi ito lalabas. Peke ang video na ito. At peke rin ang peklat. Paano iyon nangyari? Kung totoo iyon, bakit hindi mo ipinaliwanag noon? Ipaliwanag? Binigyan mo ba ako ng pagkakataong magpaliwanag? Sa tuwing susubukan kong banggitin yon, ikukulong mo lang ako. Sa tuwing babanggitin ko iyon, sasaktan at pahihirapan mo ako.
Tinulungan pa nga ako ni Julio na hanapin ang peking video na ito. Andres, ang iyong pagmamataas at kayabangan ang sumira sa lahat. Ano? Peke ang peklat na yon? Akala ko laging peklat ng pamilya yon. Alam ng lahat na bawat miyembro ng pamilya Reyes ay mayroon nito. Sino ang mag-aakala? Natatak lang pala ng angkan, talagang nakakasama ang chismis. Mukhang talaga akong nagkamali sa tagapagmana ng Reyes sa pagkakataong ito. Kung gayon, hindi pala ng babae ng lalaki ang tagapagmana ng Reyes. Paano kung hindi siya ng babae, ng lalaki? Hindi lang yan ang bahid sa kanya. Kinumbinse niya rin ang pagdukot kay Clara. Umupa ng mga mamamatay tao, at iniwan siyang permanenteng may kapansanan. Ang pinag-uusapan ko lang ay ang nangyari. Bukod pa rito, kung peke rin kung gayon ang ibang bagay. Elena, pasensya na. Huli na para sa mga paumanhin ngayon. Ngayon, gagawin ko na lumuhod si Clara at humingi ng tawad sa akin. Andres, pasensya na, hindi ko sinasadya. Elena, kasalanan ko ito. Wala itong kinalaman kay Clara. Binigyan ka lang niya ng inumin para batiin ka. Paano wala itong kinalaman sa kanya? Siya ang may pinakamalaking motibo at siya ang nakinabang. Kung hindi dahil sa peking video na ito, na ginawa niya kasama si Samuel, kung hindi dahil sa pagbibigay niya sa akin ng inumin na ito, paano ako, ang marangal na tagapagmana ng pamilya Reyes, ay masasangkot sa mga iskandalo at mawawala ng lahat ng aking reputasyon? Tama na. Elena Reyes, huwag kang samobra. Wala namang kasalanan ng aming anak. Paano siya makikipaghalikan sa mga lalaki? Bukod pa rito, nang ligawan ka ni Ginoong Lee. Alam ng lahat sa lungsod ang tungkol dito. Alam ng lahat na mahal ni Ginoong Lim ang magagandang babae, ngunit mas mahal niya ang kanyang pagmamataas. Ang sampal ng pagtanggi noon ay maaaring nagpasama ng loob ni Ginoong Lim sa iyo. Tama yan, Elena. Wala itong kinalaman sa akin. Marahil si Ginoong Lim, nadala ng pag-ibig at puot, ay naisip na kung hindi kanya makukuha, sisirain ka na lang niya. May punto rin yan. Ang playboy na yan mula sa pamilya Lee ay napaka-conscious din sa kanyang imahe. Hindi lang image conscious si Ginoong Lim, malupit din siya. Ang mga babaeng niligawan niya na hindi pumayag, papahirapan niya ang mga ito at babalik sila na nagmamakaawa sa kanya. Kung titingnan sa ganitong paraan, si Samuel nga talaga ang may gawa. Kita mo, Elena, wala itong kinalaman sa akin. Huwag kang masyadong mabilis magbinta. Kasabot mo si Samuel pagkatapos ng lahat. Paano mo siya pagtataksilan? Tama ba, Samuel? Clara Santos, hayop ka. Paano mo ako pinagtaksilan? P***, paano nahuli ang G***go na yon? Hindi ba yun si Ginoong Lim? Paano siya nahuli? Hindi mo ba narinig siya at si Clara na nagkakasakita? Baka mayroon niyang pakana. Baka ang video na yun ay talagang ang nagtatampok sa kanya at kay Clara? Ano ang pinagsasabi mo? Hindi nga kita kilala. Hindi mo ako kilala? Medyo pamilyar ka sa kama. Ngayon na wala ka na sa kama, nagpapanggap kang hindi mo ako kilala, ha? Hindi ako, Andres. Hindi ko siya kilala. Andres. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Hindi ka rin ba naniniwala kay Clara? Kaya, sa puso ni Andres, si Clara ay isang tao lang na napakasama. Sige, kung gayon, ngayon patutunayan ko ang aking kawalang sala sa kamatayan. Hindi ko kailanman dudungisan ang pangalan ni Andres at ng aking ama. Clara, Hindi ka pwedeng mamatay. Wala na ang iyong ama. Anong gagawin ko kung mamatay ka? tama na. Elena, si Clara at ang kanyang ina ay ang balo at anak ng aking tagapagligtas pagkatapos ng lahat. Hindi ko sila pwedeng iwan at hindi ko sila pwedeng maling maakusahan ng walang dahilan. Higit pa rito, ang isang panig na kwento mula sa isang basura tulad ni Samuel ay hindi gaanong nakakakumbinsi. Pamilya ng iyong tagapagligtas na naman. Paulit-ulit ka nang pumupunta sa bahay ng pamilya Santos. Araw-araw sa loob ng 10 taon, nagbibigay sa kanila ng pera at mga regalo at hindi pa rin sapat yan ang kabutihang loob na nakapagligtas ng buhay na ito. Ipinambayad mo pa ang buhay ng sarili mong anak. Hindi pa ba sapat yan? O gusto mo rin ang buhay ko? Luna, buntis ka. Kailan ito nangyari? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tatawag ako agad ng doktor. Kumalma ka na ba? Malinaw mo bang narinig ang sinabi ko? Wala na ang anak mo.
Nagkaroon ako ng miscarriage. Isinakripisyo mo siya para bayaran ang utang na loob na nagligtas ng... Luna. Ano ang pinagsasabi mo? Paano ko isasakripisyo ang buhay ng anak ko para bayaran ng ilang utang na loob na nagligtas na nagsisinungaling ka, hindi ba? Tingnan mo para sa sarili mo. Gawa mo rin. Impossible. Luna, nagsisinungaling ka sa akin, tama? Ano ang nangyari? Paano nawala ang anak? Hindi mo ba siya pinrotektahan? Ginawa mo ba ito para makaganti sa akin? Kaya mo ba sinadya na alisin siya? Ganti. Hindi ka man lang karapat-dapat. Paano siya nawala? Hindi ba't pumili ka sa pagitan ng dalawang tao at iginiit si Clara? Sa malawak na mundong ito, ang utang na loob na nagligtas ng buhay ang pinakamahalaga. Sino ang makakapantay sa kanya? Clara, syempre. Marso 21. Ang pagduko. Hindi mo ba laging ipinagyayabang na ikaw ay isang tao, may dangal at katapatan, sa pagitan ng iyong nobya at anak ng iyong tagapagligtas? Walang pag-aatubili mong pinili. Si Clara, ikaw mismo, ang pumatay sa sarili mong anak. Hindi ko alam. Hindi ko alam na nagdadalang tao ka. Hindi ba na ang pagdukot na iyon ay binalak mo? Isinakripisyo ko ang buhay ng anak ko para lang magpanggap. Andres, naniniwala ka ba dyan? Ngayon, naniniwala ka na. Huli na ang lahat. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang pagdukot na ito ay pinlano ni na. Clara at Samuel, gusto lang nilang ibaling ang kasalanan sa akin. Ano nang sabi mo? Tama ang narinig mo. Ang nagplano niyan ay si Clara. Ikaw mismo ang bumitiw sa iyong anak para iligtas ang mga dumukot. Anong nangyayari? Hindi ba't iniulat sa balita na ang pagdukot na ito ay inorchestrate ng tagapagmana ng Reyes? Ang gulo naman. Hindi ba't nakasaad sa ulat na walang namatay sa pagdukot na iyon, pinalaya ang mga bihag, at tumakas ang mga dumukot? Walang namatay. Ang anak ng tagapagmana ng Reyes at Ginoong de la Cruz ay namatay, hindi ba? Pero hindi ito iniulat sa balita. Naku po, ang Clara na ito ay masyadong masama. Hindi man lang siya kumilos. Andres, hindi ako. Alam mo yan, sa pagdukot na ito, ako rin, nasaktan. Biktima rin ako ng pagdukot. Oo, pareho silang dinukot. At ang aming Clara, paano siya magiging dumukot? Biktima? Kung hindi namin, dinukot si Elena, mabubulok ako sa kulungan habang buhay. Sinasabi ko sa iyo, kung ang buhay ko ay impyerno, hindi ka rin makakatakas. Andres, pakinggan mo ako, siya ang utak. Sinabi niya sa akin, na basta talagaan ko si Elena, at maging Ginang de la Cruz siya, makakakuha ako ng maraming benepisyo. Tumahimik ka. Ginoong de la Cruz. Mangyaring huwag kang maniwala sa isang panig ng kwento ng gagawang ito. Ang aming Clara ay isang mabuting babae. Hayop ka, walang ebidensya. Paano ka naglakas loob na suruan ang aming Clara? Sino ang nagsabing wala akong ebidensya? Bukas ng 3:00 ng hapon, lalansiin ko siya papunta sa hotel. Tapos kumilos ka na. Dukutin tayong dalawa sa labas ng bayan. Ang bilis naman, hindi pa ako handa. Sigurado ka bang hindi malalaman ni Andres? Hindi na tayo pwedeng magpatumpik-tumpik pa. Madalas nang nasa kwarto niya si Andres kamakailan. Mula sa aking napansin, ang babaeng iyon ay malamang na nagdadalang tao. Bago pa man niya malaman, dapat na nating alisin agad ito. Narinig mo ba ng malinaw? Malinaw naman, di ba? Itinatanggi mo pa rin? Clara, sabihin mo sa akin, totoo ba talaga ito? Ikaw ba ang gumawa nito? Para lang maging Ginang de la Cruz. Sinuklian mo ng puot ang kabutihan ng pamilya ko, at pinatay ang aking anak. Hindi ako, Andres. Hindi ako. Ginoong de la Cruz, bitawan mo na si Clara. Ang aming Clara ay tunay na inosente, kahit pakinggan mo man lang ang paliwanag niya. Clara. Kung hindi ka magpapaliwanag, babayaran mo ng buhay mo ang buhay ng anak ko. Andres. Maniwala ka sa akin, hindi ko yan ginawa. Peke ang recording na yan. Siya siguro yan, para ibaling ang kasalanan. Sinusubukan niyang ibunton sa akin. Kalokohan, lihim ko lang yan ini-record, dahil takot akong bawiin mo ang salita mo. Nagsasabi ka ng kalokohan, kasama ko si Nanay, at si Andres. Hindi ko nga ikaw kinakausap. Tama, Ginoong de la Cruz. Kasama ko siya sa buong panahong ito. Babae. Ikaw, babae. Tama na. Ayokong makita kayong dalawang aso't pusa. Kung hindi mo pa rin aminin ang recording, may isa pa akong pisikal na ebidensya na hindi mo matatanggihan.
Ikaw, anong sinusubukan mong gawin? Ano ang ginagawa mo? Halika, bilisan mo at pumunta ka rito. Bitawan mo ako. Sa wakas, gising ka na. Sige, kumalma ka. Ngayon tumingin ka sa camera, masunurin. Elena! Clara, ayos lang ba kayo? Nasaan kayo? Pabayain mo sila. Kung hindi, sumusumpa ako. Gagamitin ko ang lahat ng aking kapangyarihan. Ginoong De La Cruz. Sa tingin ko nagkakamali ka. Ikaw ang nasa panganib ngayon, hindi ako. Halika. Hayaan mong makita ni Ginoong De La Cruz. Nakikita mo na ng malinaw? Ang dalawa mong pinakamamahal na babae ay nasa kamay ko. Kung gusto mo silang iligtas, magdala ka ng 50 milyong piso. Kung hindi, kung gagamit ng kaunting puwersa ang aking mga tauhan, magiging misteryo kung sino ang mamamat. Quinn! Agad sabihan ang Departamento ng Pananalapi na ihanda ang 50 milyong piso na cash para sa akin. Elena, Clara. Huwag kayong matakot. Nandito ako. Mabilis dumating si Ginoong De La Cruz, hindi ba? Mukhang ang dalawang babaeng ito ay napakahalaga sa'yo. Sapat na ang salita. Dinala ko ang pera. Pakawalan mo sila. Maaari mo na silang pakawalan, hindi ba? Walang problema. Ginoong De La Cruz, pumili ka ng isa. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay, 50 milyong piso ay para lang sa isang tao. Kaya, pumili ka ng isa sa dalawa. Nakangahas ka bang linlangin ako? Paano mo masasabi na niloloko kita? Ginoong De La Cruz, isipin mo naman ang panig ko. Kinuha mo silang dalawa. Paano ako makakaligtas ng walang pinsala? At paano kung nasa labas ka, naglalatag ng patibong? Kaya para sa 50 milyong piso, isa lang ang pipiliin mo. Yung isa, gagawin kong hostage. Ikaw. Hindi ako naglatag ng patibong. Wala akong pakialam kung naglatag ka o hindi. Kidnapper ako. Dapat ba akong makipag-usap sa'yo? Bilisan mo, pumili ka ng isa sa kanila. Kung hindi, pareho silang mamamatay. Piliin mo ako. Piliin mo ako. Mas maganda yan. Sabihin mo sa akin, sino ang pipiliin mo? Hay nako, ang utak ko. Kami, mga kidnapper, mayroon ding humanitarianism, alam mo. Bilisan mo, tanggalin mo ang tela. Dapat man lang bigyan natin ng biktima ng pagkakataon. Paano kung kaya nilang iligtas ang sarili nila? Aiden, iligtas mo ako. Ayoko mamatay. Luna. Aiden, iligtas mo si Luna. Okay lang ako. Clara, ikaw. Aiden, okay lang. Malaki na ang naitulong mo sa akin. Dapat kontento na ako. Iligtas mo na lang si Luna. Hindi kita sisisihin. Tama na, Clara. Tigilan mo na ang pagpapanggap mo. Kung hindi mo ako inanyayahan, hindi sana ako mabihag. Paumanhin, Luna, hindi ko alam na may mga kidnapper. Umalis ka. Tigilan mo ang peking kabutihan mo. Aiden, sabihin mo sa akin, sino ang pipiliin mo? Ako o si Clara, sino ang pipiliin mo? Aiden, kasalanan ko lahat. Iligtas mo si Luna. Sige, wala akong oras para sa inyong dalawa. May 3 segundo ka. Kung hindi ka makapili, pareho kayong mamamatay. Naiintindihan mo? Aiden, Hindi kita sisihin. Paumanhin, Luna. Si Clara ang pipiliin ko. Paumanhin, Luna. Si Clara ang pipiliin ko. Pakawalan mo siya. Aiden, Aiden, Paumanhin, Luna. Si Clara ang anak ng aking tagapagligtas. Nag-iisa, kailangan ko siyang iligtas. Huwag kang mag-alala. Pagbalik ko, agad kong hahanapin ang pera. Siguradong ililigtas kita. Huwag mo siyang gagalawin. Aiden.
Huwag mo akong sisihin sa pagiging walang puso. Sisihin mo ang iyong sanggol. Nasa daan ito ng iba. Hindi, imposibleng mangyari. Ilan beses lang naman. Walang paraan na mabuntis ako. Talagang imposible. Ang sanggol ko. Ang sanggol ko. Julian, pakiusap, iligtas mo ako. Naalala mo na ba? Ito ang lahat ng nangyari. Mga ginang at ginoo. Ito, ang sandata ng pagpatay na ginamit ni Clara para pahintuin ako. Nasa kanya ang kanyang mga fingerprint at ang dugo ko. Ang lahat ng kasabwat, maliban kay Samuel, ay napatawan na ng hustisya. Sa mga saksi at material na ebidensya. Clara, ano pa ang sasabihin mo sa iyong sarili? Ang galaw ni Clara na durugin ang kanyang kaluluwa ay masyadong masama. Tunay itong malisyoso. Ang tagapagmana ng Reyes ay talagang kaawa-awa. Kung ako ang tatanungin, kasalanan lahat ito ni Ginoong de la Cruz dahil sa pagiging bulag niya. Naglakas loob siyang papasukin ang isang mapanganib na babae tulad niya sa kanyang tahanan. Ay, kayong mga lalaki, kapag nakakita kayo ng kagandahang nasa kagipitan, hindi na kayo makakilos. Pinag-uusapan ng pagbabayad ng utang na loob na nagligtas ng buhay. Kahit para sa utang na loob na nagligtas ng buhay, hindi mo siya dapat panatilihin sa iyong tabi. Hindi ba? Kung ako ang tatanungin, ang pagbibigay sa kanya ng ilang daang libong piso ay sapat na. Kaya lang, nakakalungkot ang tungkol sa sanggol sa kanyang tiyan. Clara, kailangan kong itanong. Sa anong paraan ko ni Andres nagawa ng mali? Mula nang mamatay ang iyong ama, lahat ng pangangailangan ng pamilya Santos ay inasikaso ko ni Andres. Ganito mo ako babayaran. Oo, ako ang gumawa niyan. Ano ngayon? Ako ay isang babaeng nawalan ng ama. Walang masandalan. Ipinanganak sa kahirapan. Ang aking mga mata ay binulag ng pera. Ano ang masama sa paghahangad na makapag-asawa ng mayaman? Kanya-kanya na lang. O masira, bukod pa rito, ako ang unang nakakilala sa iyo. Bakit siya ang pwedeng maging iyong fiancé at ako ay hindi? Kaya ibinaling mo sa kanya ang kasalanan. Walang titigil sa anumang bagay at pinatay pa ang aking anak. Clara, ikaw na babaeng makamanda kahit na mamatay ako ng mag-isa. Hindi kita kailanman papakasalan. Hintayin mo lang ang tawag ng korte at mabulok sa kulungan habang... Andres, huminto ka kung dadalhin mo ako sa korte ngayon. Kung gayon si Elena ay mabubulok sa kulungan kasama ko. Hindi mo pa naman siguro nakalimutan, hindi ba? Umuupo siya ng tao para patayin ako, at ginawa akong baog. Ikaw, Andres, huwag mong kalimutan, si Elena ay basta lang, nawalan ng, hindi pa isinisilang na anak, ngunit hindi na ako magkakaanak kailanman. Kung susundin mo ang ating kasunduan, at papakasalan mo ako ngayon, kakalimutan ko na ang nakaraan niya. Kung hindi, magbabagsakan na lang tayong lahat. Linisin ang nakaraan. Magbabagsakan ng sabay. Clara, iniisip mo bang karapat-dapat ka? Karapat dapat man o hindi, malalaman mo kapag sinubukan. Sa pinakamasama, mabulok tayo sa kulungan ng magkasama. hindi. Huwag mong idemanda si Luna. Ipinapangako ko sa'yo. Tama na. Bulag at hangal. Huwag mong ipagpaliban ang paghihiganti sa kanya. Sasabihin mong nagbayad ako ng tao para patayin ka. Iakyat mo ang taong iyon dito. Siya yun. Ang babaeng ito, ang nagpabintang sa tagapagmangang Reyes. Nagbayad siya sa akin para sadyang ibangga ang sarili niya. Siya ang utak, kasalanan niya lahat. Pakiusap, pagbigyan niyo ako. Clara, ngayon wala ka nang masasabi. Iniisip mo bang lahat dito ay tanga? Mababaw ba sila para maniwala na nagbayad ako para patayin ang sarili ko, at ginawa ang sarili ko na permanente ng baog? Kung ganyan ang pagkasabi mo, Clara, ay hindi mukhang babaeng makamandag na mananakit sa sarili niya. Talaga, anong babae ang tatanggap na baog? Maaari bang ang tagapagmana ng Reyes ay nagbayad ng tao para patayin siya para sa paghihiganti? Oh, kung ganyan ang pagkasabi mo. Nais ko sanang bigyan ka ng kaunting dangal. Pero nakikita ko'y hinihingi mo lang. Kung gayon, huwag mo akong sisihin. Kunin mo ang kanyang mga record ng pagpapalaglag at dalhin mo lahat dito. Para makita ng lahat kung sino talaga. Huwag, huwag. Katibayan ng pagpapalaglag mula sa ospital ng pagsibol. Ulat ng pagpapalaglag mula sa ospital ng Payapa. Ang akin ay mula sa ospital ng Karagatan at ito naman ay mula sa isang klinika. Ito ang aking ulat ng pagsusuri mula sa Ospital General ng Lungsod Silangan. Nakasaad dito, ang pasyente ay maraming pagpapalaglag. Ang kanyang matris ay napunit at hindi na siya muling magkakaanak. Mayroong hindi bababa sa 20 nito. Malaking himala kung makakapagkaanak pa siya.
Chloe. Anong nangyayari? Sabihin mo nanay, hindi ito totoo. Wala dito ang totoo. Tama na, oo. Ang lahat ng ito ay akin. Nagbayad din ako para patayin ang sarili ko. Pero ano ang kinalaman niyan sa inyong lahat? Mga handal lang kayong lahat. Nagkalat lang ako ng ilang chismis at pinaniwalaan nyo lahat. Marumi ako. Pero hindi ba kayong mga mayayaman ay kasing dumi rin? Alam nyo ba? Kung gaano kalaking pagsisikap ang ginawa ko, isang babae mula sa ibaba, para makapasok sa inyong mga piling pamilya. Gaano kalaking pagsisikap ang ginawa ko, isa lang itong transaksyon ng laman, pera kapalit ng kalakal. Ano ang mali kong ginawa? Para doon, ibinenta mo ang iyong katawan, nilabag ang batas, at naging bangkarote sa moralidad. Tama na, Chloe. Huwag mong balukturin ang katotohanan. Hindi ko kailanman diskriminahan. Ang sinumang mahirap, nais ko ba nga silang tulungan? Ikaw ang gustong yumaman ng walang ginagawa. Maabot ang langit sa isang iglap. Gusto mo ng kwento ng pagyaman mula sa kahirapan. Para doon, ibinenta mo ang iyong katawan, nilabag ang batas, at naging bangkarote sa moralidad. Huwag kang masyadong mapagmatuwid sa sarili. At linlangin ang sarili pati na rin ang iba. Magtapat ka na lang. Wala akong ginawang mali, kayo mga mayayaman. Kasalanan nyo ang pagwasak sa akin. Ano ang pinagkaiba kung may isang mayaman pa sa mundong ito? Ano ang mali sa pagiging mayaman namin? Ang aming pera, pinaghirapan ng mga henerasyon. Gumamit ka ng baluktot na paraan, na may masamang puso. Hindi lang kami ang niloko mo, kundi siniraan mo pa ang tagapagmana ng Reyes. At umaarte ka na tama lang ang lahat ng iyan. Hindi ka karapat dapat sumali sa amin. Piling pamilya ng lungsod silangan. Kahihiyan ka sa aming piling pamilya ng lungsod silangan. Ipinapahayag ko na simula ngayon, hanggat si Chloe ay nasa lungsod silangan, ang aming pamilya Valiente ay habang buhay siyang i-blacklist. Bulag na siguro ako, kahit tumayo pa ako para sa babaeng makamandag na ito noon. Ang pamilya Marcelo ko ay sumasang-ayon din. Ang pamilya Santiago ko ay sumasang-ayon. Sumasang-ayon ako. Sumasang-ayon din ako. Chloe, hanggat hindi bumabagsak ang aming mga kilalang pamilya, hindi mo na makikita muli ang liwanag. Andres. Tumahimik ka. Wala na akong kinalaman sa'yo. Hintayin ang tawag ng korte. Andres. Ang tatay ko ang iyong tagapagligtas. Mula sa sandaling pinatay mo ang aking anak, hindi na siya. Paano ito nangyari? Tapos na. Tapos na ang lahat. Sige na kayo, dahil lumabas na ang katotohanan. Bilang pinakamalaking biktima dito, dapat may karapatan akong harapin si Chloe, di ba? Kung gayon ay iiwan na namin sa tagapagmana ng Reyes. Pasensya na po kami, hindi dapat namin pinaniwalaan ng mga chismis, o maling naunawaan ka. Humihingi ako ng paumanhin. Pasensya na, tagapagmana ng Reyes. Pasensya na. Hindi na kailangan. Ngayon, kontento na ako sa paglilinis lang ng aking pangalan. Busog na ako. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamalaking salarin ay si Chloe mismo. Sana lang sa hinaharap kung hindi nyo alam ang buong kwento. Huwag kayong manghusga. At huwag na kayong basta-basta maniniwala sa chismis. Binibining Reyes, ang chismis ay nakamam. Mula ngayon, tiyak na hindi na kami magiging kasing dali maniwala. Oo, tama. Binibining Reyes, pwede na po ba kaming umalis? Gabi na. Salamat, Binibining Reyes. Halika, umalis na tayo. Umalis na tayo. Tawagin ang tagapagpatupad ng batas. Dapat matapos na ang gawaing ito. Mandamiento de aresto. Ang suspect, Clara Santos, lumilitaw sa investigasyon na nitong nakaraang taon. Nagkasala ka sa mga sumusunod na krimen. 1. Pagkakalat ng chismis para manaira ng iba. 2. Lihim na pagbibigay ng gamot ng walang pahintulot. 3. Pagnanakaw ng ari-arian at lihim ng kumpanya. 4. Panunuhol sa iba ng malalaking halaga ng pera. Pagsusulsul sa pagdukot at sadyang pagpatay. Nahatulan ka ng suspendidong sentensya ng kamatayan. Isang suspendidong sentensya ng kamatayan. Epektibo agad. Isang suspendidong sentensya ng kamatayan. Hindi maaari. Paano ako mahahatulan ng naantalang pagpapatupad? Kalokohan. Bitawan niyo ako. Tama ang hatol. Ang pinakamalaki mong krimen ay ang sadyang pagpatay. Patay na ang biktima. Nahatulan ka ng suspendidong sentensya ng kamatayan. Imposible. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan, nandyan lang si Elena. Tama ang hatol. Ang biktima, Binibining Reyes, ay napatunayan ng isang nangungunang ospital na nasa bingit ng kamatayan. Nahatulan ka ng suspendidong sentensya ng kamatayan. Teka. Nasa bingit ng kamatayan. Ano ang ibig sabihin niyan? Ipaliwanag mo ang sarili mo. Ano ang ibig sabihin niyan? Nangangahulugan ito ng eksakto kung ano ang sinasabi. Sa sandaling mamatay ako, ikaw, Chloe, ay sasailalim sa parusa. Sinabi ko na sa iyo, dugong kapalit ng... Imposible. Ito ay may daya. Ito ay isang sabuatan. Malinaw na buhay at maayos siya. Hindi siya mukhang malapit ng mamatay. Ay demanda kita. Isusumbong kita. Bitawan niyo ako. Elena.
Elena, alam kong mali ako. Bulag ako sa aking mga mata at sa aking puso. Ako ay mapagmatuwid sa sarili. Bulag akong naniwala sa isang panig. Hindi ko pinagkatiwalaan ang sarili kong puso. Mahal kita. Alam kong mali ako. Maaari mo akong parusahan kahit anong gusto mo. Ipinapakiusap ko lang na bigyan mo ako ng pagkakataon. Isang pagkakataon para makabawi sa'yo. Mahalin kita. Mahal kita. Huli na, Andres. Ang huling pagmamahal ay walang halaga. At sa tingin mo karapat-dapat kang mahalin. Sa tingin mo karapat-dapat ka sa isa pang pagkakataon. Elena, Umalis ka sa daan. Elena, ayos ka lang ba? Dadadlahin kita sa ospital ngayon din. Julian, alam mo. Baka hindi na ako magtatagal. Bitawan mo ako. Elena, Hayaan mong matapos ko ang sasabihin ko sa kanya. Elena. Anong nangyayari? Andres, hindi mo ba nakikita? Namamatay na ako. Paano nangyari yan? Maayos ka lang kanina. Paano ka nagsisinungaling ka sa akin, hindi ba? Bitawan mo ako. Makinig ka sa akin ng mabuti. Alam mo ba kung bakit? Binigyan ng suspendidong sentensya ng kamatayan si Clara dahil kagabi sinadya niyang patayin ako. Tinawagan kita, nakiusap ako para sa tulong mo. Ikaw mismo ang pumatay sa akin. Gagawin kong mamuhay ka ng may pagsisisi habang... Andres, hindi na ako abot. Ililigtas mo ako. Halos, walang titigil sa anumang bagay. Elena, Elena, Julian, kalimutan mo na ako. Elena. Elena, gumising ka. Anong nangyayari? Ililigtas mo siya, Dr. Gomez. Hindi ba't sinasabi na ikaw ang pinakamahusay na siruhano sa lungsod Silangan? Ililigtas mo siya. Ililigtas mo siya ngayon. Sa tingin mo ba ay ayokong iligtas siya? Huli na ang lahat. Huli na ang lahat. Ang pulsuhan ni Elena ay naputol ng malalim ni Clara. Isang bathtub na puno ng dugo. Unti-unting nawawala ang buhay niya. Kung hindi ko siya pinanatiling buhay gamit ang gamot, sa tingin mo ba makikita mo pa si Elena? Andres, gusto kong tandaan mo ito habang ikaw mismo ang pumatay kay Elena. Mamamatay tao pa. Mamamatay tao. Gusto mo bang mamatay? Andres, Mahal kong babae. mahal kita. Ipinapangako kong mamahalin lang kita habang buhay. Hindi kita iiwan o tatalikuran. Hindi kita pinaniniwalaan. Sumumpa ka. Sumusumpa ako. Elena, naghuhintay siya sa akin doon upang magbayad kasalanan. Pupunta na ako sa iyo agad. Hintayin mo ako.